may invited tayo, 1:1. Sabi niya nung nag-preach siya nung last Saturday, sino nakapagdala ng soul? This is your challenge again next Saturday. Dapat ang isa sa atin, even me, I challenge myself also na makakapagdala ako ng young people here. Amen? May premyo kayo next Saturday. Ang sino mang makapagdadala ng kabataan. Surprise pa yung premyo. This is true. I'm not joking, young people. Ay, radicals pala. No? No? May pre. Yan. Kaya, ngayon pa lang, ipag-pray mo na yung kaklase mo, yung kabarkada mo, yung ka-ML mo. Yan. Yung mga ka-GC mo. Yan. May mga ka-GC tayo dyan no? Kaya, kailangan ipag-pray natin yung mga yun. This evening, pag-aaralan, kumbaga po, yung pag-aaralan natin, yung pamumuhay bilang isang Kristiyano. Kaya nga po, yung title po ng pag-aaralan po natin ngayong gabi, no, Living Above the Power of God and Beyond Your Life. Kumbaga po, sinunod ko lang din po doon sa tema natin this year, not above and beyond. Hindi natin matarok, hindi natin maipaliwanag kung ano yung gagawin ng Lord, especially sa mga bawat buhay natin. Even may kasali po doon na kailangan ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang naghahari sa bawat buhay ng bawat isa sa atin. No po? Kaya nga po yung key verse natin for this evening is Romans 12, chapter 12, verse 1 and 2. Yung kaya nga po kanina, yun, paki-plus nung word pala ako dito. Kaya nga, sa verse 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masagalang habag ng Diyos sa atin, no, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. And verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Matagal na pinagpala ng Panginoon ang kanyang mga salita. Amen? Diyan po iikot yung ating pag-aaralan ngayong gabi. No? Doon sa title natin, Living About the Power of God and Beyond Your Life. Kaya nga, doon sa introduction ko, ito po yun. Base po sa nararanasan po ng bawat isa sa atin, walang taong hindi nabibigo. But when you fail, you pay forward, bawi ka. Kasi alam mo, failures are not accidental and not final. It is just part of the process to win. Paano po natin mararanasan yung power of God beyond your life? Kapag sabi nga po doon sa intro pa lang, walang taong hindi nabibigo. No? But when you fail forward, bawi ka. No? And then, kasi alam mo, failures are not accidental and not final. It is just part of the process to win. Kailangan nating magtagumpay, no, sa ating mga buhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. The power of God beyond your life. Kasi importante mga young people na kung nasa atin ang Panginoon, kaya dapat tayo ay nagtatagumpay. When you fail, huwag mong titignan yung failure mo. No? Sabi nga, pag may pagsubok ka, may problema ka, huwag mong tambayan. No? Daanan mo lang. Bakit? Merong katagumpayan dyan. Amen? Kasi, sa atin, kapag alam natin ang kapangyarihan ng Diyos, kayang-kaya nating pagtagumpayan anuman yung pagsubok na yan. Amen ba? Pwede bang palabahan natin si Lord? No? Yan. And then, kasi alam natin, at the end of the day, no, mananagumpay tayo. Sabi nga po, nasalita ng Lord, I don't know the particular verse, we are more than a conqueror. Di ba? Natatandaan ko po nung nag-encounter kami, ahu! Ahu! Di ba? Yun po yung mga conqueror tayo. Amen po ba? Kaya nga, isa din na ayaw kong naririnig sa mga kabataang Kristiyano kagaya natin, we are radicals, yung salitang quit or
give up. Suko na ako, ayoko na. Bakit? Because we are a more than a conqueror. Mananagumpay na po tayo. Now, we have 4 points to live above the power and beyond your life. Number 1 po. No, plead your bodies to God. So sa verse 1, no, balik natin sa Word of God. No, plead your bodies to God. Ibig sabihin, kaya nga mga kapatid, alang-alas magsahan ng habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo inyong sarili bilang isang handog na buhay. I-offer po natin yung ating mga sarili sa Panginoon. Sabi nga po ng 1 Corinthians 13:9, since we are living by the Spirit, let us follow the Spirit leading in every part of our lives. Dapat po, ang nangunguna po sa ating mga buhay ay ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Tatanungin mo kung kalooban ba ng Diyos yung gagawin natin. Yung bang mga decision making natin naaayon ba sa kalooban ng Diyos? Na pag sinabing plead your bodies to God, halimbawa kayong mga kabataan, kung mga babae kayo, no, yung pagiging babae nyo umayos, diba? Yung virginity, no? Dapat maging pure ka. Kasi ino-offer mo kay Lord, para lang yung katawan mo dun sa tamang lalaki or tamang babae in the future. Amen. This is a part na pag-aaralan natin, no? Kaya, plead your bodies. So, ano pa? Nilikha tayo ng Lord ayon sa kanyang wangis. We are created by God and His wonderfully and perfectly. Pag lalaki ka, umasta kang lalaki. Di ba? Kagaya ni Kuya Romel, Ate Romel. No, nung nalaman ko katotohanan sa Word of God, Genesis 1 verse 27, na dalawa lang ang nilikha ng Lord. That's why I offer my life to Him. Na lalaki si Kuya Romel. I declared it every day ng buhay ko. Now, i-offer niyo ba yung katawan niyo? Ano pa? Dapat hindi natin sinisira ang katawan natin. Because this is the temple of the Holy Spirit. No? Yung mga iwasan natin, mag-part po ng bodies. Iwasan po natin yung making tattoo. This is a simple reminder sa ating lahat. No? Ano pa? Taking an alcohol. Pag Kristiyano na tayo, we need to be aware we are not allowing to drink alcohol anymore. Amen po ba? And then, bodies, kinalagaan natin yung ating katawan dahil nga yan ang templo ng banal na spirito. No, dapat unang-una tayo mga kabataan, hindi masyadong nagbababad sa social media. Amen? Ay, 24 hours meron tayo, yung 12 hours mo, nakapokus ka sa Mobile Legends or whatever play yan. Hindi masama na maglaro. Pero bigyan mo ng disiplina ang iyong sarili. Alam mo ng linggo bukas, mayroon tayong service, puyat ka pa ng puyat. It's all about body. Kaya nga sabi nga, health is wealth. Kailangan pinapangalagaan natin ang ating bodies, ang ating katawan. Ayan. No? Yun yung isa, napakaganda. Kaya nga sabi nga, present all of the part of your bodies to God. Yan. Kaya may kamay tayo yung people para tayo ay magpuri sa Panginoon. Amen. Praising God. May bibig tayo para umawit, magsalita, at magbahagi ng salita ng Diyos. Yan yung mga part ng body. May tenga tayo. Ginagamit natin ang tenga saan? Sa pakikinig. Kapag tayo ay mayroon tayo na nadidinig patungkol sa Diyos, sundin natin. Amen ba? Mahalaga, yung paningin mo. Yan. Ano ang nakikita mo? Yan. Okay. Di ba? Yung kagandahan at kagapuhan ng mga kapatid natin. Amen ba? Palakpakan natin sila. Nagkagandang natin. Nasa oras ko. Pero kidding aside, noong narinig ko, hindi ako pumapayag na gwapo dati. Dati yun, no? Kaya,
Yun, no? Yung part ng body natin, offer natin sa Panginoon. Sabi nga, let God be in your life daily. Kailangan araw-araw si Lord kasama natin. Kaya nga yung title na Beyond Your Life. Amen. Hindi po mapapangyari yung power ng Panginoon sa buhay natin kung hindi natin siya binibigyan ng puwang. Hindi natin siya binibigyan ng space sa ating mga buhay. Kasi po, ako po nung kumilala ako kay Lord, until now, binabago pa rin ng Lord ang aking buhay, ang aking pagkatao. Lagi kong ino-offer, Lord, sa iyo ang buhay ko. Hayaan mo, Panginoon, ikaw ang mag-control ng buhay ko sa pamamagitan ng pagsasalita ko, pagkilos ko. Yun lagi po yung prayer ko every day, daily. Na po, alam niyo po may ginagawa Lord sa buhay ko. Nag-company meeting po kami kahapon. Nagulat po ako, nag-MC yung aming coordinator. Ako po ang nag-lead ng prayer. Amen. Amen. Tapos po kanina, nag-open po ang Pure Gold Dolores. No? Pastor, mangaral ka pa. Kasi lalaganap kayo kasamaan kayo ni Kikay katamang store. Ne? Kasi maraming kabataan din kasi ang nagtatrabaho doon. Nakikita kasi namin ang mga nangyayari sa mga kabataan doon. Kaya sabi niya, Pastor, mag-share. Kasi share ko na po ito kanina doon. Kaninang umaga. Sa amin po tinatawag na pep talk. Yan. So po, napakalawak po ng ating point number 1 of lead. Pag sinabi pong lead, offer. No, sa iba pong term, no? Offer your lives, your bodies to God. Amen ba? Huwag kung kani-kano natin ina-offer. Right? Tayo mga lalaki, iwasan natin yung maging, bawal talaga sa atin yung yung naghahamok ng away. Kasi katawan pa rin yan, di ba? Point number 2 natin, live with a holy sacrifice. Lagi ko po itong naririnig doon sa leader, ng isang pastor po, isang prayer, make an extra effort to serve the Lord. No, gagawa po tayo ng extra effort to serve the Lord. Although, lahat tayo pagod, kami mga nagtatrabaho pagod, mga estudyante pagod din kayo sa pag-aaral ninyo, pero kung talagang gusto mong maranasan ng kapangyarihan ng Lord, gagawa ka ng extra effort to serve Him. Amen po ba? Walang pagod-pagod. Pagdating kay Lord, alam niyo po ba guys, pagdating kay Lord, halimbawa pagod ka, umattend ka ng ating youth radicals, pag uwi mo, ang gaan ng pakiramdam. Amen ba? Amen. Nawawala yung pagod. Kaya nga sabi ng salita ng Lord in Matthew 11:20, come to me all your worry and burden and I will give you rest. Papahingayin tayo ng Lord sa kanyang presence, iduya na katamo, kanyaman. Diba? Beside doon dati, nagre-reklamo, kala ko sa trabaho. Pero nung nakorek ako narinig ko yung isa kong dinidisciple dati, na ngayon ay bishop na, nung pag narinig ko yun, ay Diyos ko, pakorek ko talaga. Bishop yan, sunod ko. Bakit? Kapatid ko siya sa Panginoon Doon pa lang doon pa nakokorek ako. Pagdating kay Lord, ibigay natin yung rest. Kahit pagod ka na. Amen? Kaya natututo. And then ano po yung dapat nating sabi nga, live with a holy sacrifice. Yung sakripisyo din po yung pag-go and make disciples. Kailangan po nating manganak. Sabi natin Raven kagabi. Ay, kailan ba yun? Nung Webes. Kailangan nating manganak. Ay, lalaki naman ako, Kuya Romel Hindi, manganak ka ng kaluluwa. Mag-i-invite ka nga next Saturday. Amen ba? Amen. Ay, karami-rami mong katropa. Ang dami mong ka-ML. Yung mga lahat ng ka-ML, invite mo yan. O, puno ang ating church. Amen. Siksik, liklik, umaapaw pa tayo hanggang doon sa third floor. First floor, second floor, puno tayo. Amen ba? Kukulangin tayo. No? Ayan, unti-unti yan, Nagpipray talaga ako, Lord. Pinagpipray ko lagi. Mapupuno to ng young people. No, nawa this year, 2023, yan yung target natin. Amen ba, radicals? Pupunuin natin yan ng mga kabataan. Walang imposible kay Lord. Kaya dapat, go and make disciples. Ipalakpan natin si Lord. Yan. No? Kailangan maging brave ka, matapang ka, dapat maging bolder ka. No?
Sabi nga ng salita ng Lord, natatandaan ko lagi itong word of God na Romans 1:16, I am not ashamed of the gospel of the Lord. Hindi ko ipinahihiya na ibahagi ang salita ng Lord kanino pa man. Ali ka marinig. Tayo marinig, kunin. Ali dapat makaluto. Dapat tamo mag-share tamo. Yun yung point number 2 natin. Number 3, do not copy the behavior and custom of this world. No, dun sa verse, no copyright, no? Parang gano'n. No? Huwag tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Ano ba meron sa mundong ito? Grabe! Mas pasama ng pasama ng pasama. Amen ba? Ang magulo. No, lalo sa bansang Pilipinas, kaya nga kailangan natin pinagpipray ang mga kabataan dito sa bayan ng Kapalit. Even buong bansa ay pinapanalangin. Pag ako nagpipray talaga ako para sa bansa natin, iniiyak ko talaga yan sa Panginoon. No? Do not copy. Huwag natin kopyahin. Ito'y, Bit siya sa'yo, ang dami niya syota. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, ang dami niya syota. Gusto ko ako din, Kristiyano ka niya. Diba? Ay! Ano ba yan? Related? No? Ganun din sa babae, same lang sa babae. Hindi, mga anak, pinapaalala ko lang sa inyo. Matanda na po ako. No? Mga anak ko na kayo kung tutuusin. Payong magulang po to sa inyo. Pag nag-aaral tayo, mag-aral muna tayo. Amen, mga anak? Amen. Mahal ko kayo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Kaya, kinukorek ko lang kayo. No? Kung hindi ka crush mo, hayaan mo siya. Basta may Kristo ka. Amen. Pag yan yung topic, nakakaligaya. Kaya, ibahin natin yung takbo ng utak natin. Tayong mga anak ng Lord, kailangan positive tayo. Amen. No, kaya nga, change your mindset. Dapat yung pag-iisip natin ay maka-Diyos. Makalangit. Kaya lagi sinasabi ni Bishop Kim, hindi tayo taga rito. Amen? Tayo ay taga langit. Kaya dapat nakikita tayo ng kabanalan sa ating mga buhay. Kaya nga po, no? Let's God transform your life in every area of your life, no? Kailangan sa bawat area, bawat bahagi ng buhay natin magbabago. Ako po, malaki na po yung nakita kong pagbabago sa buhay ko. Kasi dati po pag nakakita bago-bago pa ako no? Pag nakakita pa rin ako ng kasunting na. Diba? Pero pinagkatiwala ko sa Diyos. Amen ba? Tsaka yung attitude ko din. No? Yung bibig ko. Pag ako'y nagsalita nun, grabe. Yung lumalabas sa aking bibig ay hindi blessing. Palmura. Malutong na palmura. No? Malutong na palmura ang lumalabas. Kaya, focus lang kayo dito mga young people. Kaya dapat matransform yung ating pag-iisip, yung ating puso, kasi ang binabago talaga ng Lord puso. Lagi ko po yung pinapaliwanag sa mga kasama, ay ba't ang lambot mo pa rin kumilos? Bakit ang lambot pa rin ba't ang lambing ng pananalita mo? Ganito lang ako. No? Ito na yung personality ko bilang si Romel. Pero yung puso ko, binago. Pero dati kasi pangalan ko, mga young people, Precious Lara. Paggabi, ang tawag sa akin, hi Precious, hello, ganyan. Pero pag umaga, Romel na yan. Pero ngayon, na binago na ako ng Lord, siyempre Romel na yan. Amen ba? Kasi binago na ako ng Lord binibigay ko transformation. Maging transformer tayo sa harapan ng atin. Na-transform tayo. Dapat tayo mga transformer, isasama natin yung mga lahat ng kabataan sa pagbabago ng ating buhay. Ang goal po natin sa ating pong church para sa Panginoon, mawin natin ang maraming tao. Hindi lamang mga kabataan, kundi lahat ng tao sa mundo. At lalo higit dito sa bayan ng Apalit. Mahal ko po ang Apalit, lagi po sinasabi sa inyo. Hindi po ako taga rito. Legitimate, hindi po ako taga rito. But,
Mahal na mahal ko po yung mga apalitin niya sa inyo. Kasi yun po nilagay ni Lord sa buhay ko. Kaya, in every area ng buhay natin, matransform tayo. Magpabago tayo sa tulong ng kapangyarihan ng ating Panginoon. And last, sa ating point number 4, ayan po, please and praise our living God. No? Ayan nga po sabi dito, in everything you do, praise God. Ayan nga mo, sinasabi din po ng salita ng Lord in 1 Corinthians 10:31, so whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Hayaan natin na mapapurihan natin ang ating Panginoon sa lahat ng ating ginagawa. Sa pag-aaral nyo, amen? Sa pag-aaral natin, dapat nabibigyan natin ng kapurihan si Lord. No? Sabi nga, we are the head, we are not the tail. Dapat umaarangkada ka dapat sa eskwelahan. Hindi ka dapat nasa ropor. Na dapat tayo mga achiever. Amen? Kasi anak tayo ng Lord eh. No, dapat tapuan tayo with honor, with high honor, with highest honor. Amen ba? Oh. Amen. Oh. Di ba si Kuya Tantan, with high honor yan eh. Ay, hindi pa ba? No? In everything we do, no? Praise natin si Lord. Yung simple nga, lagi kayong pinapaalala sa kayo group ko, bago kayo kumain, manalangin. Simple lang kasi minsan nakakalimutan natin. No? Pray. Baka hindi po tayo nananalangin pa rin sa araw-araw ng ating buhay. Napaka-basic po. No? And then, anong laman ng mga cellphone natin? Baka wala dyan mga worship song. No? Baka walang Biblia dyan sa cellphone mo. Ang daming apps, lahat ng klase ng games may apps, pero yung Holy Bible wala siya. Amen? Diba? Kailangan may Bible dyan. Kailangan meron ka dyan worship song. Tama po ba ako? Ako po, pero po kasi pag nakasakay po ako ng jeep, live po lagi kasi ang Christ in You, yung church natin sa main eh. Ay lagi po ako nanonood, nakikinig. Lagi na lang sa Terrible number 1. Paano kaya ako magna-number 1? Ano kaya oras nagigising itong batang ito? No? O tayo, nagsishare ako ng link. Dapat pag nag-share ako ng link, ano tawag doon? Mag-like ka. Pumasok ka doon sa link para ikaw ay makapakinig. Ang gaganda ng mga topic. Sa totoo lang. Amen ba? Kung gusto mong maranasan ang kapangyarihan ng Lord, doon pa lang piniplease natin si Lord. Doon pa lang pinipraise natin si Lord. Amen ba? Sa pagdalo ng mga gawain natin para sa Panginoon. Kaya nga, yan. Uulitin ko lang ulit. As a conclusion. No, and so, dear brothers and sisters, I pledge you to give your bodies to God because of all He has done for you. And then living and holy sacrifice that He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. We need to live with a holy life. Amen po. We need to live with a righteous life. Kailangan makita po na sa ating mga buhay na tayo namumuhay ng may katuwiran. Pangalawa, kabanalan. Amen po ba? Asamin po natin dahil nga sa mundong ito, maiba tayo, we set apart. No? Inanalista tayo ng Lord dun sa dati nating buhay. Kaya kailangan mamuhay tayo ng may kabanalan araw-araw. No? Offer natin yung buhay natin kay Lord. Yun po yung magagawa natin bilang mga youth radicals. Bilang mga anak ng Diyos. Pwede mo lahat tayo tumayo sa oras na ito.